Aga, ngayon ay natapos na natin ang ating panalangin at nasa ayos na rin ang inyong mga silya. Ngayon ay magpapakilala muna ako sa inyo bago ko talakayin ang ating bagong paksa ngayon. Ako nga pala si Binibining Charity Abapo. Pwede niya akong tawaging Ma'am Cha o Ma'am Char. Ayos ba yon? Kumusta nga pala kayo? Masaya akong marinig ang mga positibong mga nararamdaman ninyo. Kaya, sa una nating talakayan, may ipapakita muna ako sa inyong mga larawan. Ang mga larawan na ito ay magpapakita ng kanilang mga ginagawa. Unang larawan. Ano kaya ang ginagawa ng tao sa larawan? Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. At panlima. Alam kong alam ninyo ang mga ginagawa ng mga tao sa larawan. Ngunit, isaisip nyo muna ito o keep it to yourself muna bago ito isalita. Okay? May mga katanungan ako hango o base sa mga larawan na inyong nakita. Okay? Mga katanungan. Unang katanungan, ano ang ipinapakita ng mga tao sa larawan? Ano kaya? Magaling. May nagsusulat. Ano pa? May nagbabasa. May nanonood. May nagsasalita. At merong ano ang panghuli? May nakikinig. Pangalawang tanong. Ginagamit ba ito sa pang-araw-araw? Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo kung ito ba ay ginagamit sa pang-araw-araw? Hindi naman siguro sa lahat ng oras, pero ginagawa rin natin ito tulad ng pagsasalita, pakikinig. Tulad ng pagsasalita mo sa inyong mga magulang kung may o nangangailangan kayo ng tulong tungkol sa isang bagay, hindi ba? At kayo rin ay nakikinig sa mga payo. At tulad ngayon, nakikinig kayo ngayon sa akin upang mayroon kayong makuhang bagong impormasyon o bagong kaalaman. Pangatlong tanong, ito ba ay naiiba sa kakayahan ng ibang tao? Naiiba kaya ito? Pang-apat, kaya mo rin ba itong gawin? Kaya mo ba yung gawin ang mga ginagawa ng mga tao na nasa larawan? Alam kong kaya ninyo, kaya isa sa ating talakayan ngayon ay tatalakayin natin ang isang kasanayang o gawain. Ito ay ang kasanayang pagsasalita. May iba sa atin na minamadali o ina-underestimate natin ang pagsasalita kasi nagsasalita lang ako, wala naman tong importante o kaya ko magsalita kung paano ko gustuhin. Hindi ba? Pero ang makrong kasanayang pagsasalita ay may mga isinasaalang-alang din sa pagsasalita. Sa kung paano magsalita ng angkop base sa isang paksa at iba pa. Yan ang ating matututunan ngayon sa ating paksa, sa ating talakayan ngayon. Ano nga ba ang makrong kasanayang pagsasalita? Ang pagsasalita ay kabilang sa 5 makrong kasanayang pangwika. Ito ang pagbasa, pagsulat,
pagsasalita, pakikinig at panonood. Kagaya ng aking ipinakitang mga larawan, ito ay nagpapakita ng 5 makrong kasanayan. Ito ay yung pagbasa, pagsulat, pagsasalita, pakikinig at panonood. Ang pagsasalita, ito ay pagbibigay. Ito ay ang pagbibigay, pagbabahagi ng kaisipan o mensahe sa pamamagitan ng verbal na paraan na ginagamit ang wika na may wastong tunog, tamang gramatika upang malinaw na maipaliwanag ang damdamin at kaisipan. So ang pagsasalita ay ginagamitan ito ng tunog tulad ng aking ginagawa. Ginagamit ko ang aking verbal na kakayahan upang ipahayag sa inyo o ihatid sa inyo ang mga impormasyon o kaalaman na inyong dapat malaman. Hindi ba? Susunod, ang pagsasalita ay may kailangan upang maging mas epektibo ito na pagsasalita o sa pakikipag-usap sa ating kapwa. Una ay ang kaalaman, pangalawa ang kasanayan, at ang pangatlo, panghuli ay ang tiwala sa sarili. Unang kailangan ay ang kaalaman. Ang kaalaman dapat ay husto ang kaalaman sa paksang tatalakayin. Bakit kaya? Bakit kailangang may kaalaman sa paksang tatalakayin? Bakit kaya? Ano kaya ang mangyayari kung walang alam o wala masyadong kaalaman sa paksang iyong sinasabi? Marami kayong mga opinyon. Ang mga kaalaman ay kung wala kang kaalaman sa iyong tatalakayin, ay magiging kulang o magiging mali-mali ang iyong mga ibibigay na impormasyon kasi nga hindi mo alam ang iyong ibinabahagi sa kapwa. Kaya importanteng alam mo ang isang paksang iyong ibabahagi sa iba. Tulad ngayon, ako ay pinag-aralan ko na ng mabuti ang ating paksa upang kung ito ay ibabahagi sa inyo ay magiging smooth o maayos ang daloy ng aking pagsasalita at upang hindi rin kayo malito kung ano kaya ang mga pinagsasalita ko dito sa harapan. Pangalawa ay ang kasanayan. Husto ang kasanayan sa pagbigkas ng mga salita at angkop ang tono, bilis, antala o intonasyon sa pagsasalita. Tulad ng aking ginagawa ngayon, may mga pataas, pababa akong mga boses upang maging mas epektibo o mas maging kapani-paniwala ang aking mga sinasabi sa inyo. Hindi ba? Minsan ay nabubulol ako. Nabubulol kasi nga kulang pa sa kasanayan. Pero ako ay ginagawa ko lahat ng aking makakaya para maging sanay sa pagsasalita ng Filipino. At kayo ay hinihikayat ko rin na mag-ensayo upang magsanay, no? Magsanay kung maging mahusay sa pagsasalita ng Filipino. Pangatlo ay ang tiwala sa sarili. Dapat ay may tiwala sa sarili, sa sariling gawin ang nararapat at humarap sa madla. Bakit kaya? Bakit kailangan sa epektibong pagsasalita ang tiwala sa sarili? Dahil kung wala nito, hindi mo kayang makipag-usap ng mata sa mata sa iyong kausap. Tapos, hindi mo na alam kung ano ang iyong susunod na sasabihin kasi nga hindi ka confident.
wala kang tiwala sa sariling gawin o magsalita man lang sa mga taong nasa inyong harapan, lalo na kung marami ito. Kaya ito ang mga tatlo lang naman na kailangan sa epektibong pagsasalita. Kung may kailangan, meron ding kasangkapan sa pagsasalita. Mga sangkap o mga kakailanganin upang maging mahusay ang inyong pagsasalita. Tulad na laman ng inyong una ay ang tinig. Ito ang pinakamahalagang puhunan sa isang nagsasalita. Ano mang lakas o hina ng tinig, dapat ito ay angkop sa partikular na damdamin at sitwasyong nais na ipahiwatig. Ang tinig, tulad ngayon ang aking ginagamit, ang aking tinig, ang aking puhunan upang ibahagi sa inyo ang ating paksa ngayon. Kung mayroon akong mahinang boses, magkakaroon ba kayo ng interes sa pakikinig? At kung lagi naman itong malakas, gugustuhin nyo pa rin bang makinig? Hindi ba ito magiging masakit sa inyong tenga? Kung anumang mga taas o hina ng boses ay dapat maging angkop ito sa paksang o sa partikular na damdamin. Tulad ng kung ikaw ay masaya, syempre ay inaasahang medyo may sigla ang iyong boses. Kung ikaw naman ay malungkot, inaasahan itong mahina, malumanay ang iyong boses. Tama ba? Pangalawa ay ang bigkas. Dapat malinaw ang pagkakabigkas ng mga salita upang hindi magdulot ng maling interpretasyon para sa mga tagapakinig. Hindi naman maiiwasan na maging bulol tulad ng aking nagagawa. Ngunit, hindi naman sinabing hindi mo kailangan ulitin sabihin para itama kung paano ito bigkasin. Ito'y tanda ng ikaw ay alam mo kung ano ang mga kakailanganin upang iwasto ang iyong mga kamalian, hindi ba? Bakit ba kailangan tama ang pagkabigkas ng mga salita? Meron kasing mga tao na iba ang kanilang intindi o ang kanilang nakukuhang impormasyon base sa mga salitang naririnig nila. Kung ito ang kanilang naririnig, ito ay kanilang maa-adapt o matatanggap at ito ay kanilang gagamitin na bilang isang bagong kaalaman. Kung nagbibigay ka ng maling kaalaman o maling pagbigkas, ito ay kanilang maisa sa isip. So, ano ang ibig sabihin nito? Nagbibigay ka ng mali. Ang epektibong pagsasalita ay nagbibigay ng tamang emosyon, tamang damdamin base sa sitwasyong nais na ipahiwatig. Pangatlo, ang tindig. Hindi magiging kapani-paniwala ang mambibigkas kung siya'y parang nanghihina o kung siya'y mukhang sakitin. Ano ba ang mambibigkas? Ano ba ang mambibigkas? Tama, ito ay ang taong nagsasalita tulad ko. Ako ay isang mambibigkas kasi nga ako ang nagsasalita ngayon. Mamaya ay bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon para kayo naman ang maging mambibigkas. Kaya maghanda. Okay? So balik tayo. Kung ako ay naka-slouch o nakayuko, gugustuhin nyo bang makinig o tumingin man lang sa akin? Alam kong hindi kasi nawawalan kayo ng interes o kaya naipapasa ko sa inyo kung ano ang aking ipinapakita. Kung ako'y nanghihina, siguro kayo rin ay manghihina rin sa pakikinig. Kaya ako'y sa aking tindig, ako'y
naka-straight or nakatuwid, at hindi ko ipinapakita sa inyo na ako'y walang energy, no? Walang interes sa pagtuturo, sa pagsasalita, para kayo ay makinig upang isa-isip o maibibigay ko sa inyo ang mga dapat kong ibigay na mga kaalaman para sa ating paksa. Pang-apat, ang kumpas. Kung walang kumpas ang mambibigkas, magmumuka itong robot. Tandaan, dapat may kahulugan din ang bawat kumpas. Hindi rin maganda ang labis na pagkumpas. Ano nga ba ang kumpas? Ano kaya ang kumpas? Anyone? Kahit sino? May gusto bang sumagot? Kung ano ang kumpas? Magaling! Ang kumpas ay ang pagkumpas ng kamay. Ang pagkumpas-kumpas o ang paggalaw-galaw ng kamay. Tulad ng aking ginawa kanina, sabi ko ay gusto kong isa-isip. So, ang aking kumpas o ang galaw ng aking kamay ay may connection ito sa aking sinasabi na nais kong ipahiwatig sa inyo upang maging mas epektibo at kapanipaniwala ang aking mga sinasabi. Tulad ngayon. Pero sa sobra namang pagkumpas-kumpas ng kamay, baka ay malito naman ang mga nakikinig o ang nanonood sa inyo. Tulad na ginagawa ko ay may mga hindi naman kailangang mga kumpas ay kinukumpas ko, kaya medyo nadidistract o nalilito na kayo saan kayo magfo-focus, saan kayo magfo-focus sa aking bang pagsasalita o sa aking pagkumpas-kumpas ng kamay. Isa na rito ay ang pagtula. Ang pagtula ay may kaangkupan ring mga kumpas. Pagkumpas ng kamay upang ipakita ang masidhing damdamin sa tula. Kung ito may masidhing damdamin ngunit kung ito'y masaya, mayroon din mga kumpas ng panglahat. Hindi ba? Isa lamang yun sa mga halimbawa sa pagkumpas. Sa sunod naman ay ang kilos. Ang pagkilos ay pagkilos ay maaaring makatulong o makasira sa isang nagsasalita. Ang labis na paggalaw ay maaaring makahilo o makagulo sa kausap. Kung ako ay nakilos ng kilos na hindi naman angkop sa aking pinagsasasabi, ay baka kayo ay malito lang at mawalan din ng interes sa aking mga sinasabi. Kaya, nililimitahan ko ang aking paggalaw. Ito ay ginagalaw ko lamang kung ito'y kinakailangan at base na rin sa aking damdamin. Tulad ng isa na dito ang pagtingin ko sa inyo. Ang pagtingin sa kapwa o ang pagtingin sa iyong kinakausap ay isa sa mga kilos na kakailanganin mo upang maging mas kapanipaniwala ang inyong mga sinasabi. Hindi dapat laging nakayuko o nakatingin sa ibaba, kasi ito ay makikita ng inyong tagapakinig. Baka ano ang masabi niya sa iyo? Baka masabi niya ay wala itong alam, wala itong tiwala sa sarili para sabihin ang mga gusto niyang sabihin. O di kaya'y ano naman ito, para namang walang kabuhay-buhay. Hindi naman gumagalaw-galaw. Hindi ba? Pero ang pagkilos, ang mga maliliit ng pagkilos, ang pagpatingin-tingin sa iyong mga kausap o sa madlaman ay isang halimbawa ng mga epektibo o mga kasangkapang kakailanganin sa pagsasalita upang maging
mas kapani-paniwala ang iyong mga sinasabi. Ngayon ay mayroon ba kayong nalilito ba kayo sa aking mga tinalakay? Meron ba kayong parte sa ating talakayan na medyo mabilis akong magsalita o ano man? Wala? Okay, para lang sa ating recap, no? Akin lang isa-summarize o ibubuod ko ang ating talakayan ngayon. Wala namang mga katanungan diyan. Okay? Wala pa? Okay, iuulit o ibubuod ko ulit ang ating talakayan. So, ang pagsasalita ay ang pagbibigay o ang pagbabahagi ng kaisipan o mensahe sa pamamagitan ng verbal na paraan na ginagamit ang wika. Tulad ng aking ginagawa, ginagamit ko ang pagsasalita upang magbigay ng impormasyon o talakayin ang ating aralin. At merong mga kailangan sa epektibong pagsasalita. May tatlong mga kailangan. Ito ay ang kaalaman sa paksang tatalakayin. Pangalawa, ito ay ang kasanayan sa pagsasalita upang maging mas epektibo at epektibo ang pagsasalita. Pangatlo ay ang tiwala sa sarili, tiwalang may kayang gawin ang pagsasalita lalo na sa madla. Meron din itong 5 kasangkapan sa pagsasalita. Una ay ang tinig. Ito ay ang paglakas o hina ng boses na dapat ito ay angkop sa partikular din ng damdamin. Pangalawa ay ang pagbigkas. Bigkas ng mga salitang tama. Pagbigkas ng tama ng mga salita upang hindi ito magdulot ng maling interpretasyon sa mga nakikinig. Pangatlo ay ang tindig. Dapat ay ipakita na maging masigla o hindi ipakita na ikaw ay hindi walang interes sa pagsasalita. Pang-apat ay ang kumpas. Dapat hindi maging robot. Maggalaw-galaw na angkop rin dapat sa inyong particular na paksa. Panglima ay ang pagkilos. Isa na rito ang halimbawa ay ang pagtingin-tingin o ang paglingon-lingon sa inyong mga tagapakinig. Naintindihan ba ang aking talakayan, ang aking pagsasalita? Magaling. Ngayon ay magpapakita ako ng mga dialogo o mga dialogue at ito'y inyong babasahin. Basahin natin ng sabay. Ako si Ginoong Gabriel Santos. Ako ang magulang na lalaki. Ako ang tatay. Minsan ay itay, ama o papa ang tawag sa akin. Si Gina ang asawa ko. Ako si Ginang Gina Santos. Ako ang magulang na babae. Ako ang nanay. Minsan ay inay, ina o mama ang tawag sa akin. Larawang pangalawa. Pangalawang larawan. Pangit, pangit. Araw-araw yan ang naririnig ko sa iyo. Bukas kapag sinabi mo uli yan, iluluto kita. Kinabukasan, ano namang sasabihin mo? Alam mo na yon. Huling larawan. Sa huling larawan ay hayaan ko kayo na ang magbigay ng damdamin kung meron man.
at kailangan ay angkop ang mga tono o ang bilis na inyong pagbasa. Okay, magaling. Medyo kailangan pa rin ng konting ensayo. Bigyan nyo pa ng buhay. Kasi itong dialogong ito ay medyo seryoso. Seryoso sa pagbibigay ng mga damdamin. Dahil ito'y may mga issue. Ngayon ay may katanungan ako sa inyo base sa mga dialogong aking ipinapakita. At gusto ko ay sagutin ito sa pamamagitan ng isulat ito sa inyong kwaderno. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutin ang mga tanong na ito. Kung maaari, ay sagutin lamang ito sa may iikling pangungusap base sa inyong ideya o mga hinuha sa ating mga dialogong inyong nabasa at base na rin sa ating talakayan. Unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa larawan 1, 2 at 3? Isulat nyo lang kung ano ang sa tingin nyo ang mga tauhan na nasa larawan. Pangalawa, ano ang kanilang ginagawa? Pangatlo, mayroon kayang damdamin ang kanilang pag-uusap? Meron kaya? Kung oo, paano? At kung wala, paano kaya? Paano kaya ang wala? Paano kaya nasabing wala? Pang-apat, anong kasanayan ang ginagamit sa pakikipag-usap? Ito ay tinalakay na natin. Alam kong kung inyo pa itong natandaan, anong kasanayan ang ginagamit sa pakikipag-usap? Panglima, paano mo ito ipapahayag kung ikaw ang nasa kalagayan nila? Ikaw ba'y magiging masaya sa larawan 1, sa larawan 2, sa larawan 3, or ikaw ba'y magiging galit? O magiging kayo ang bahala. Limang minuto na lang ang natitira sa pagsagot ninyo sa maikling pasulit. Okay. May mga katanungan ba kayo? May mga katanungan ba kayong o gustong klaruhin sa aking mga itinilakay? Okay. Okay, tapos na ang inyong pagsagot. Ngayon ay ipasa sa harapan ang inyong mga kwaderno. Pagbilang ko ng 5, dapat lahat ng kwaderno ay nasa aking mesa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maraming salamat. Ngayon ay may gagawin kayong group test. Ito ay ang pagsusulit na kung saan ay marami kayong gagawa nito o sasagot nito.
Ang gagawin nyo ay sa inyong pangkat, kayo ay mag-iisahang ideya o magbe-brainstorming sa pagsagot ng bawat tanong. Ito ay isulat sa buong papel. Kumuha kayo ng isang buong papel at doon nyo isulat ang inyong group name. Kung kayo ay nasa grupong 1, isulat ninyo roon sa ibabaw ng papel at isunod ang mga pangalan ng mga miyembro sa pangkat. Kayo ay bubuuin ko kayo ng 6 na grupo at kayo ay magkakaroon ng tig-5 miyembro sa bawat grupo. Okay? So ngayon, simulan na natin ang paggugrupo, pagpapangkat. Dito ang group 1, group 2, group 3, group 4 at 5. Okay, wala mo ng mga pag-iingay. Mag-focus muna tayo sa ating gawain. Okay? Kayo ba ay nasa inyong pangkat na? Magaling. Ngayon ay isulat ang bawat tanong sa inyong buong papel at isunod ang inyong mga kasagutan. Unang katanungan, gaano ka-importante ang pagsasalita sa pakikipag-usap? Bakit kaya? Paano kaya ito magiging importante o importante na kaya ito? Pangalawa, mahalaga bang gamitin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsasalita? Ano ang mga dapat isaalang-alang? Ito ay ang mga kasangkapan sa pagsasalita at ang mga kailangan sa epektibong pagsasalita. Bakit kaya dapat yung gamitin? Bakit kaya? Panghuli, bilang isang mag-aaral, gaano kahalagang malinang ang kakayahan mo sa pagsasalita? Ano ba ay ibig sabihin ng malinang? Ma-develop o ma-practice. Base sa pagiging isang mag-aaral. Kayo ay hindi lang ito sasagutin ng isang tao lamang ha. Ito ay sasagutin nyo bilang isang grupo. Kaya sisimulan nyo sa pagsulat na base sa aming grupo, ang importansya ng pagsasalita sa pakikipag-usap ay ganon ang inyong paraan sa pagsulat. Okay? Bibigyan ko kayo, meron pa naman tayong oras, bibigyan ko kayo ng 15 minutes o 15 minuto sa sagot nito. Tagli 5 minuto sa bawat tanong kasi meron lamang tayong 3 katanungan. Kayo ay nasahang magtutulungan sa bawat katanungang sagutin ito. Okay? Your time starts now. Magsisimula na ang inyong oras ngayon. Akin munang iwawasto ang inyong mga kasagutan sa inyong kwaderno. Kaya inaasahan kong magiging tapos rin kayo sa pagsagot tulad ng pagtapos ko ng sa pagwawasto ng inyong mga kasagutan.
Okay, tapos na. Tapos na inyong 15 minuto sa pagsagot. Akin na, o ipasa sa harapan. Ipasa sa akin ang inyong mga kasagutan sa isinulat nyo sa buong papel. Dapat ay makatanggap ako ng 6 kasi may 6 na pangkat. Kaya inaasahan kong makakatanggap ako ng 6 ngayon. Magaling, natapos na ang ating unang o pangalawang pagsusulit bilang isang grupo nga lang. Ngayon naman, para sa individual na output, makinig at manood sa video. Gawa ninyo ito ng maikling reaksyon o opinyon. Isulat sa isang buong papel at basahin ito sa harap ng klase. Tandaan, sa pagpresenta nito sa klase, dapat ay gawin ang mga natutunan mo sa klase o sa ating aralin o sa ating talakayan. Dapat isaalang-alang ang mga kailangan sa epektibong pagsasalita at mga kasangkapan nito. Ngayon ay ipapanood ko sa inyo ang video tungkol sa isang issue. Okay, natapos na ang video. Ngayon ay gagawa nyo ito ng reaksyon o opinion tungkol sa inyong nakitang video. Isulat ito sa buong papel. Okay? Gawin na ninyo ngayon. Magsulat ng maikling reaksyon. Gamitin lamang ninyo ang mga natitirang oras ng ating klase ngayon. Okay? Meron bang hindi nakakinig o nakanood ng video? Kung gusto nyo pa itong makita, sabihin nyo lang. Okay? Alam kong hindi inyo ito matatapos sa oras na ito kasi baka mahaba yung mga isinulat nyo. Pero ang sinabi ko dito ay maikli lamang kaya huwag nyo lang siyang masyadong pahabain pa. Ngunit malapit na matapos ang ating oras, kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mapanood ito ulit sa inyong pag-uwi bilang isang takdang aralin.
Idadaragdag ko ito sa ating takdang aralin. Ang unang takdang aralin natin ay ang tungkol sa makrong kasanayang pagsasalita. At merong mga dalawang panuto akong inihanda. Sa inyong napanood, sa inyong napanood at napakinggang balita, sumulat ng buod o isulat ang importanteng detalye mula rito. Pangalawang panuto, huwag butihin o pabutihin ang inyong opinyon o reaksyon mula sa nabasang issue sa pamamagitan ng pag-encode sa computer at i-print. Ang inyong unang gagawin ay tapusin muna ang hindi natapos ngayong activity. Ito ay ang paggawa ng isang maikling reaksyon o opinyon tungkol sa video. Pagkatapos niyan ay base sa video, gagawa nyo ito ng buod. Isulat lamang ang mga detalyeng sa tingin nyo ito ay importante na itinilakay sa video. Isulat ito sa 1/4 sheet of paper. Ito'y maikli lang kasi maikli rin lang naman ang ang video. Kaya sa pagbubuod, isulat lang ito ng maikli. Kung hindi ito kasya sa 1/4, pwede sa 1/2 crosswise. Pangalawang panuto, pagkatapos na ninyong isulat ang inyong maikling reaksyon, pabutihin ito sa pamamagitan ng pag-encode nito sa computer at i-print. Kung wala namang kakayahan sa pag-print, ipasa na lamang ito sa aking Facebook. Sa aking Facebook at ako na lang ang magpiprint. Okay, ang file is sent sa aking Facebook. At bukas na natin gagawin ang pagprepresenta o ang pagbasa ng inyong mga reaksyon sa klase. Gamit syempre ang mga dapat isalang-alang o ang kailangan sa epektibong pagsasalita at ang mga kasangkapan nito. Kaya mag-ensayo ng mabuti habang nasa inyo pang mga kabahayan at maghanda sa susunod na pagkikita sa Lunes. Kaya may pagkakataon pa kayong mag-ensayo dahil ngayon ay Biyernes. Meron ba kayong mga katanungan, suhestyon o mga reaksyon? Meron ba? Huwag kayong mag-atubiling magtanong sa akin. Nandoon lang ako sa aking opisina, sa aking classroom. Kung wala ako roon, maaari nyo akong i-message sa aking Facebook kung saan nyo ipapasa ang inyong file para ako na ang pa-print. Ngunit kung may kakayahan naman kayong mag-print, huwag nyo nang ipasa sa aking Facebook. At bibigyan ko ng hard copy kayo at ang hard copy ninyo ang gagamitin nyo bilang babasahin sa pagbabasa nito sa ating klase, sa harap ng klase. At sa harap ng klase, at habang kayo ay nagprepresenta sa harap ng klase, ay bibigyan nyo ako ng 1/4 sheet of paper at doon ko ilalagay ang inyong mga scores base sa inyong performance. Okay? So, yun lang. Natapos na ng ating talakayan ngayon. Sana ay marami at may nakuha kayong mga bagong kaalaman sa ating talakayan. Kaya, maraming salamat. Paalam.